how do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Tinawag na traidor ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court para arestuin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa Vice Presidente na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands, tila nakipagkasundo si PBBM sa ICC para madakip ang kanyang ama. Isaan niya sa katunayan nito ay ang presensya ng ICC investigators sa bansa. Kinausapan niya ang Pangulo patungkol sa nakukuha niyang impormasyon tungkol dito. What did he say? He said, we will not cooperate in any shape or form with the ICC because it is an infringement in our sovereignty. On that point, he was correct. Because our judicial courts are functioning, but his left hand was doing other negotiations. He was doing exactly the opposite of his letter. He was allowing the investigation to happen, supported by the House of Representatives and Antonio Trillanes. Sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang mga paratang na ito ng Vice Presidente. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Giit na Malacanang 2018 pa nang maisampa ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC kung saan pribadong mamamayan pa noon si Pangulong Marcos. Sumusunod lamang anya si PBBM sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Hinamon rin ni Yusek Castro si VP Sara na maglabas ng datos ukol sa kanyang sinasabing malalang kaso ng gun violence sa bansa. Kaugnay ito sa binanggit ni VP Duterte na hindi umano tiyak kung totoong mga biktima ng drug war ang nasa listahang hawak ng ICC dahil laganap ang karahasang may kinalaman sa baril sa Pilipinas. And they cannot even say right now if the victims are truly victims of the drug war, because gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.